inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ayan po. At para sa ating pong participants ngayong araw na ito, ang ating pong opening prayer, pagkakalob po ni Sister Connie Sariola. At ang ating pong musical offering ay pagkakalob po ni Sister Ampi Garcia. At ang ating pong speaker ngayong tanghali na to, walang iba po si Brother Benny Palomino. At ang ating pong appeal song ay pagkakalob ni Sister Ems Kalika. At ang ating pong intercessory prayer ay pagkakalob po ni Brother Jesse Obrero. Ayan po, bago ko po ibigay sa ating pong speaker ngayong tanghali na to, babatiin ko muna po lahat ng mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan po. Unang-una po sa aking screen, andyan po ang ating news, si Ate Annie Barrios. Andyan din po si Ate Nisita Katoliko. Andyan din po si Brother Robs Sumoso. And of course, ang ating pong walang iba si Brother Benny Filomeno. Andyan din po si Brother Fillmore Enriquez, si Brother John. At nandyan din po si Sister Jenny. At nandyan din po ang may bahay ng ating pong speaker. Walang iba po si Ate Neng. And of course, ang ating pong napakagandang Ma'am Shinene. At nandyan din po ang ating si Sister Ems Kalika at si Sister Ampi Garcia. Nandyan din po si Sister Annalyn Pines. And of course, si Sister Ria Incognito. And of course, nandyan din po si Ate Edna Montehermoso. At ang ating pong special someone here ay si brother or sister hello. Ayan po. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Andiyan po ba si Ate Connie? Parang wala po si Ate Connie. Wala, Ate MJ. So, ibigay na lang po natin kay Sister Annie. Sister Annie, pwede po ba kayong mag-opening prayer? Mahina ang kanyang signal. Mahina ba? Okay. Sino po ba ang pwedeng mag-opening prayer sa atin? Ayan po si Ate Nisita. Ate Nisita, pwede po ba kayo mag-opening prayer? Hello po, pwede po mga Okay kapatid. po. Malakas na malakas po ang dating ninyo, ate. Sige po. O sige, let's pray na mga kapatid. Kapatid po, malakas na. Malakas po. Sige, let's pray po. Ama namin na sa langit, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyo dahil nandito kami na tipon-tipon sa loob ng Zoom. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang pinagkalob nyo sa amin, lalong-lalo na ang gandahan ng loob namin at sa kalagayan namin sa pananampalataya. I-bless mo po kami lahat, Panginoon, itong programa na anak na si Brother Benny ang nangunguna sa pangangaral na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, si Brother Benny Filomeno na siya ang nangunguna sa amin dito na kami po ay nagpapasalamat sa lahat dahil siya po ay parating ready at makinig kami ang mga salita mo, Panginoon, para sa ganon ay mapalakas ang aming pananampalataya sa itong end year, Panginoon. Maraming salamat sa mga biyaya, mga magandang karanasan namin, Panginoon, na sana kami po ay parating yung gagabayan para sa ganon ay walang anuman na mangyari na masama sa aming lahat, Panginoon. I-bless mo lahat ang mga kapatiran dito sa Zoom na ito, Prayer Warriors, saka sa anak program, saka sa ibang mga ministry. Panginoon, kami ay nagpapasalamat muli at sa aming lahat, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Ate Nisita. At ipagkaloob na po natin ang ating pong musical offering, Sister Ampi. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go away.
redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God. Eyeless offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he has done. Great things he taught us, great things he has done, and greater rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come through the Father, through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he has done. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he has done. Amen. Thank you so much, Sister Amen. Anthony. Ayan, batiin ko muna po yung mga humabol dito bago ko bigay sa ating pong speaker. Andyan po si Sir Wilfredo Absalud. And of course, andyan din po si Bibo 1906 at si Nanay Lucy Dungo. Ayan po. Ayan po. Excited po kaming marinig ang mensahe tungkol sa pananampalataya at kung paano magbibigay gabay at inspirasyon sa ating lahat. Ayan. Ibikaloob na po natin ang panahon kay Brother Benny Filomeno. Kuya Benny? Gusto kayo mga kapatid? Sister Ampi, salamat sa Thank you. maganda mong awit. At para tayong nasa divine worship, para tayo nasa church, kasi yung awit na yan ay awit talaga ng mga mananamba pagdating sa araw ng Sabat. Okay, Happy New Year! Isang masayang bagong taon at mamaya paglubog ng araw ay 2026. Mga kapatid, ano ba ang inyong pakiramdam? Nagbibilang na ba tayo ng mga taon na parang may mga nakatakda at isang bagay ang kinasasabihan natin, patong-patong na dami ng panahong nadaragdagan at tayo ay higit na pinalalakas ng Panginoon para sa mga darating na panahon na kakaharapin natin mga kapatid. Gusto kong sabihin sa pag-aaral natin ng seminar o series ng Apokalipsis, dito natin makikita ang isang lugar na dadaanan natin at mararanasan natin. Hindi lang parang nakita mo, kundi personal nating ma-encounter at mararanasan. Lalo na yung sinasabing humanda kayo sa darating na panahon ng mga pagtitiis, kabagabagan, kahirapan, pagsubok, pag-uusig. So yan ang isang bagay na hinihingi natin sa Diyos para tayo ay maging malakas. Okay. Last time, pinag-aralan natin ang the book of Revelation chapter 4. Kinuha natin unang-una yung introduction, then yung laman. Tapos itong chapter 5 mga kapatid ay hindi naman siya nalalayo sa chapter 4.
Kasi itong dalawang chapter na ito ay preparasyon ng salita at pahayag ng Diyos kay John the Revelator upang sabihin kung ano ang mangyayaring sunod-sunod in detail sa ilalim ng illustrations ng pagkakagamit ng 7 tatak. Mapapansin nyo sa Biblia, may 7 iglesia, 7 tatak, 7 espiritu, 7 trompeta, etc. So yung 7 ay tinatawag nating perfect number. Pagka yung 10 ang ginagamit, completeness, kakompletuhan. Now, bakit ganito nagsalita ang Diyos sa mga ganitong pamamaraan na merong mga mahalagang kinakapitan ng mga bilang at mga salita? Lahat ng yan ay mga simbolo na tiyak na maunawaan natin kung sinusundan natin palagi ang mga salita ng katotohanan na nakasulat dito. Now, umpisahan natin mga kapatid, chapter 5. Ang bersikulo ay 1. Actually, ito ay 14 verses lang. Pero bibigyan natin siya ng pansin. Sabi rito sa unang talata, at nakita ko sa kanang kamay ni Yaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat na sa loob at sa labas na tinatatakang mahigpit ng 7 tatak. Kapag ka si John ang magdi-describe ng nakita niya, dahil ang unang bumabasa nito ay mga tao sa panahon ng Roma, sa kanang sibilisasyon ng Gresya, madaling maintindihan. Kung ano yung ibig sabihin, may nakita na isang aklat na may sulat sa loob at labas. Una, ganito mga kapatid. Yung aklat noon ay hindi kagaya ng aklat ngayon na nakabind. Ang aklat noon ay isang scroll, parang kartulina. Naka-scroll yan. At doon kapag ka na-scroll na siya, o ibig sabihin na-roll na, mga kapatid, nilalagyan nila yan ng tatak. Imagine niyo mga kapatid, isang kartulina. Pagka ni-roll mo siya, at para hindi siya umigkas, para ma-preserve na siya ay naka-roll, anong ginagawa natin? Nilalagyan natin ng goma o kaya ng tape. Pero sa eksenang ito mga kapatid, ito ay isang scroll kung saan kapag binabasa nila, binibigyan nila ng time na hinihila. Pero hindi basta binabasa, hindi basta niro-roll o nilalatag. Merong tinatawag sa panahon ng Roma, kapag ka merong mahalagang mensahe, sabihin natin silaki siya ng kartulina o kaya 20 by 25 inches something. Bit-bit nila yon mga kapatid. Tapos yun, dadalhin yun doon sa pinaka-entablado tapos babasahin nila. Ngunit bago basahin, mayroong mga nakatayong gwardya, may dala-dala silang trumpet. Pagkatapos, isang dramatic entry bago basahin. May tugtog, may pagsigaw, mayroong mga linyada ng mga gwardya sibil at ang hari ay nasa gitna at pagkatapos ay napakagandang seremonya. Tapos ay ilalahad yung nakarolyo at pagkatapos babasahin. Ganon sila mga kapatid. Pagdating naman sa Bible, ganon din, scroll din ang tawag. Bit-bit nila yon na parang isang maliit na papel na sinlaki ng typewriting paper. Pagkatapos yan ay sinisilid nila yan sa bag o kaya tinatali nila sa kanilang mga damit. So napakahalaga ng libro noong araw, isang scroll. Pero ito mga kapatid, dahil ang eksena ay sa langit, kinukuha yung isang understanding para maunawaan kung ano yung nakita sa langit ay yung sa kalakaran at kultura dito sa lupa nung panahon ni Juan sa sibilisasyon ng Roma at ng Gresya. Now, ganito mga kapatid, napansin nyo sa verse 1, nakita ko sa kanang kamay ni Yaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas. Ibig sabihin mga kapatid, harap at likod yung sulat. So ibig sabihin mahalaga. Now, ulitin ko, pag siya ay naka-roll, meron siyang tatak, ibig sabihin pandikit. Yung pandikit na yan mga kapatid, para hindi siya humilagpos, ay 7.
pinaka-tape niya, pinaka-goma. So bakit 7? Mayroong mahalagang mensahe na sasabihin ng Diyos. Bawat isang bilog na sinlaki ng piso, imagine niyo, sinlaki ng piso, bilog na may pandikit, dinidikit siya doon sa bawat labi, yung dulo, yung edge, habang siya ay nakaroll. I hope na-imagine yung ibig kong sabihin. Now, ang sabi rito, na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Naku, ibig sabihin pala, hindi lang basta yung proteksyon, kundi isang katunayan na merong mensahe na ang ginawa ay tinatakan. Now, ganito mga kapatid. Ano sa inyong kaisipan ang ibig sabihin ng tatak? Naalala niyo yung ating mga bayani? Sila Andres Bonifacio, sila Apolinario Mabini, at ang kawani ng mga sinaunang bayani ng bansang Pilipinas. Kapag sila ay nakikipagtipanan sa isa't isa, ano yung ginamit nilang isang panatak para maging matibay ang kanilang pinag-usapan? Ano yung ginamit nila sa covenant o tatak? Gumamit sila ng dugo. Yung kanilang mga pulso, hiniwa nila, tapos pinagtagpo nila, pinagdikit. Bakit? Bilang isang mahalagang tatak na hindi pwedeng mabago. Yan ang ibig sabihin niya. Ikalawa, ikaw, ano ang tatak mo? Yung identity mo. Kapag ka nawala ka, mapagkikilanlan kung ang mukha mo burado na, huwag naman mangyari. Anong tatak mayroon ka sa katawan mo? Ilang nonal mayroon ka? So yan ay isang natural na identity sa'yo. Sa makatuwid, mga kapatid, nakikita na natin ang isang maliwanag na kahulugan ang ibig sabihin ng tatak. Tatatakan kita bago ka umalis, may tatak ako na ibibigay sa'yo. Ito ay higit sa souvenir. Hindi lang basta souvenir. Minsan yung souvenir may mga signs. Pero higit sa souvenir. Pag sinabing tatak, hindi lamang siya mapagkikilanlan. Tanong, bakit kita tinatakan? Yun ang ibig sabihin niyan. Bakit kita tinatakan? Kaya kita tinatakan, pag-aari kita. Ang kasunod na salitang tinatakan, pag-aari tayo na nagtatak sa atin. Kaya pala yung Sabat, tinawag na tatak, yan ay sign of ownership. Kaya alam nyo mga kapatid, pag pinag-aralan nyo yung mga aklat ng Apokalipsis, grabe ang yaman sa karunungan, ay yaman sa mga kahanga-hangang pagmamahal ng Diyos sa tao. At ito mga binabasa natin ay mga simpleng illustration para maunawaan natin, tulad ng pinag-uusapan natin, tungkol sa ano ang tatak at ano ang kahulugan nito at ano ang purpose ng tatak na ito. Mga kapatid, ganito. Sa chapter 6, ilalahad dito ang tungkol sa mga tatak na mangyayari sunod-sunod sa lahat ng panahon, sa lahat ng henerasyon, mula sa panahon ng pagkawasak ng Jerusalem noong 70 AD hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap. Ano ang tawag dyan? Yan ay mga pangyayari na magkakaroon ng walang tigil ng kaguluhan sa mundo mula noong magkaroon ng itayo ni Kristo ang kanyang iglesia dito sa lupa. Sa makatuwid, mga kapatid, kung may nauna tayong pag-aaral tungkol sa 7 iglesia, ito ang mga ahensya at sasakyan at shelter at bahay na papasukan natin upang hindi tayo madawit at hindi tayo mapahamak sa gagawin ng sanlibutang kaguluhan. Meron tayong proteksyon at shelter laban sa gawa ng masama. Kaya inuna yun, church. Kaya alam mo, kapag wala kang church, wala kang kinabibilangan, homeless ka. Saan ka pupunta? Sino magkakalinga sa'yo? Saan ka tutulog? Sinong magpapagaling sa'yo? And at the same time, ang church ay hinalin tulad natin katulad sa isang ospital. Nagpapagaling at nagmamahal. Now, balikan natin mga kapatid. Chapter 6, dinala tayo sa isang mga
karanasan ng sanlibutan sa pag-aklas ng mga bansa. Hindi lang yon, hindi lang mga away, hindi lang kaguluhan, kundi kasama ng lahat ng mga trouble, kasakitan, banta ng kalamidad, kahirapan, etc. Pero, nasa ang bayan ng Diyos? Napansin niyo mga kapatid, mayroong mga nakabukod na mga salita. Kasi mayroong mga nakabukod na karanasan na ang bayan ng Diyos ay under protection ng kanyang kamay. Napansin niyo kaya yung verse 1 doon sa chapter 5, ang nakaupo sa kanang luklukan o nasa luklukan ay may hawak sa kanyang kanang kamay. Pag sinabing kanang kamay mga kapatid, ibig sabihin, mayroong proteksyon. At siya nakaupo sa luklukan, ang ibig sabihin ay continue to execute judgment at ang pagiging proteksyon na binigay ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan. Verse 2, punta tayo. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. O, ito na naman tayo. Pinakita na naman dito sa atin sa chapter 5 ang isang uri ng anghel. Kaya alam nyo, sarap talagang pag-aralan yung mga anghel na yan eh. Alam nyo ba pagdating natin sa langit, makakakita tayo ng iba't ibang kulay ng mga anghel, depende sa kanilang mga rango. Depende sa kanilang nagampanan. Kaya nakasasabik lang, ano kaya ang klase o itsura ng mga kulay na yan? Yung mga anghel na yan. Pero dito, binabanggit sa unang bahagi, nakita kong isang malakas na anghel. You see that? Anghel na malakas. Bakit? Meron bang mas malakas? At merong hindi masyadong malakas? So pinapakita rito ang kapangyarihan. Ngayon, sabi rito, sumigaw siya ng malakas na tinig. Sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? Mga kapatid, ganito yan. Pag binuksan mo yung nakarolyo na scroll, aalisin yung mga tatak, isa-isa hanggang 7. Ipakikita kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ito man ay isang literal o aktual na ipinakita kay John the Revelator ng ating Panginoon ang siyang nagbukas. Ang susunod na pagbubukas, ilalahad mo kung ano ang nakalagay sa nakabukas. Tulad ngayon mga kapatid, itong Biblia nakasara. Bubuksan natin, babasahin natin, isi-share natin. Yan ang ibig sabihin nito. Kaya sa puntong ito, sa panahon natin ngayon, ang ating kalagayan mga kapatid, itong tatak na ito ay matagal nang binuksan, panahon pa ng Apokalipsis. Anong ginagawa natin doon sa binuksan? Hindi ba ipinapangaral natin ang nakasulat doon sa mga may tatak na aklat? Tuloy natin sa versikulo 3. At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbubukas ng aklat o makatingin man. Alam natin walang iba kundi ang ating Panginoon. Versikulo 5. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leyon sa angka ni Huda. Ang ugat ni David ay magtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak. Ano ba nakalagay doon sa 7 tatak? Yun ang susunod natin papag-aralan. At napakaganda ng laman yan. Pero napakahalaga nung sinasabi nating prelude. Introduction. Ano pa? Mga pahayag. Bibigyan tayo ng isang matibay na orientation bago tayo dumating sa isang mas mahalagang eksena, ang pagbubukas ng tatak na sa chapter 6 ng Revelation. Now, punta tayo rito sa verse 6. Sabi rito, at nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Akalain mo yung 7 espiritu nasa 7 iglesia. At ang 7 espiritu ay espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Walang excuse. Lahat makakarinig ng tinig. Para saan? Sapagkat ang pabalita ng Ebanghelyo, mga kapatid, nagsimula noon, nagpapatuloy ngayon, malapit na itong matapos. At matatapos na nga. Punta tayo rito mga kapatid sa mga salitang may 7 sungay, may 7 kapangyarihan, may glory,
At higit sa lahat mga kapatid, may power. So yun ang inaabangan natin. Now, tingnan natin paano isasagawa. Versikulo 7, at siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay, niyaong nakaupo sa luklukan. Nakita niyo mga kapatid, si Kristo lamang mula sa lahi ni David ang magbubukas nito. Ngayon, sa mga teksto dito mga kapatid, kapag binasa mo, alin yung pwede mong bigyan ng mas mahabang pansin? Anong paborito mo bang teksto? Halimbawa, dito tayo sa Apocalypse 5. Basahin muna natin. Patapos natin basahin, saan ka mas nakuha ang iyong atensyon sa mga talatang yan? Doon ba sa versikulo 1 o anumang versikulo? Now, itutuloy natin mga kapatid, pwede kayo makapamili. Pagdating dito sa versikulo 8 at pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at ang mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. Uy, hindi tayo nawawala dito. Ito yung panalangin ng mga banal. Sino nag-a-assist? 4 na nilalang, 24 elders, sabi ng ating mga theologians. Ito ay ang maraming mga anghel. 24 elders, anghel. For living creature, anghel. Madalit salita mga kapatid, puno ng anghel ang kalangitan. Kaya kung puno ng anghel ang kalangitan, binanggit din niya sa ating babasahin, may mga 1,000, 10,000 at mga libo-libo. Ito ang nag-a-assist at nagbabantay sa atin ngayon. Now, tuloy natin. Verse 9. Ito na ngayon mga kapatid, para sa akin, ito yung pinakamaganda. Versikulo 9. Pakinggan ninyo ha. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi. So ibig sabihin, during those time, panahon dyan, ay umawit sila ng bagong awit. Bakit kaya? Hindi dating inaawit. Diyan lang inawit. Kaya ang tawag ay bagong awit. Naku, pag pinag-usapan natin ng tungkol sa mga awit, ang langit pala punong-puno ng awit. At kung ang langit at ang mga anghel ang siyang aawit, how do you imagine? At anong mga tiyak na mga lyrics na papuri sa Diyos, maging ang paraan ng pag-awit, anong klaseng awit ang inaawit kung ito ay makalangit. Tulad ba ng modernong awit na nakikita natin ngayon, na pinauso ng mga postmodern para makuha yung atensyon ng tao? So makikita natin dito mga kapatid, na kapag ikaw ay nasa langit at ang mga anghel ng mga tagalangit ang siyang aawit, may imagine mo anong klaseng awit. Ito yung ginamit sa Colossus 3:16. Awit, salmo, mga himig, o hindi ba sa wikang Ingles, psalms, songs, at ito yung mga bagay na regular na ginagamit at ipinakikita kung paano sila pupuri sa Diyos sa harapan ng luklukan. Now, punta tayo rito sa verse 9 ulit. Sa unang bahagi, ginamit yung salitang, at sila'y nag-awitan ng isang bagong awit na nagsasabi. Pakinggan nyo mga kapatid yung lyrics. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito. Sino po yan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagkat ikaw ay pinatay. Pakinggan nyo ito mga kapatid, medyo dramatic na ito. Medyo isang bagay na yung ating emosyon, kinukuha na niya. Tignan ninyo ha. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito. Sapagkat ikaw ay pinatay. At ang kasunod na salita, at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika at bayan at bansa. Medyo hahaba tayo ng usapan dyan mga kapatid. Medyo dramatic saka emotional ang dating nito. Bakit? May tanong kasi. Saan binayad at kanino binayad ang ransom? Halimbawa,
namatay ang ating Panginoong Hesus. Sa isang kaisipan na biblical at yun talaga according sa story of redemption, tinubos tayo ng Panginoon. Instead, tayo ay mamamatay doon sa impyerno, kinuha ng Panginoon. Now, samantalang iniisip natin yan, pumasok itong versikulo 9 sa isang salitang, ikaw ika ang karapat-dapat na magbukas ng tatak sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao. Tanong, naintindihan ba natin ito? Yung dugo ang pantubos, dugo ni Kristo. Kanino binayad yung dugo? At ano ang purpose ng pagbabayad? At ano ang mangyayari doon sa binayaran sa kayo nagbayad? At yung binili, yung item. Tayo yung item, mga kapatid. Nagkasala tayo. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung kamatayan na yon dahil sa ginawa nating kasalanan, si Kristo na yung namatay sa lugar na yon. Kaya mga kapatid, may mga bagay na pumapasok sa isip natin. Ano ang pangtubos? Bakit ba ginamit yung salitang pantubos? Bakit kinakailangan, ang sabi rito, yung dugo, ang tumanggap ng bayad, yung ama. Isinugo niya yung kanyang anak, anak, magkatawan tao ka, mamatay ka sa lugar ng tao. Pagkatapos ang sistema pala, anak, yung dugo mo, akin na, kasi yun ang pambayad mo sa akin. Bakit babayaran ng ama? Papapasok ba sa isip niya yan? Medyo malalim to mga kapatid, pero maganda ito. Maski sa discussion natin mamaya, malaki matututunan natin. Tingnan nyo ha? Ano ang kalagayan natin? Mapapahamak tayo. Tinubos tayo ni Kristo, hindi na tayo mapapahamak kung sasampalataya tayo. Pero bakit meron mapapahamak? Hindi sumampalataya, hindi nagsisi ng kasalanan. Now, bakit ang sabi ng 5:9 ng aklat ng Apokalipsis, ang tatanggap ng bayad ay ang ama? Bakit? Matutuwa ba ang ama na siya ay binayaran ng dugo ng kanyang anak? Kasi mga kapatid, nang tayo magkasala, ginamit ng Biblia yung salitang ang galit ng Diyos sa kasalanan. Siyempre, madadamay ang tao sapagkat siya yung gumawa ng kasalanan. Ang wika doon, ang dugo ay pampalubag loob. Ano bang ibig sabihin ng pampalubag loob? O sige, ibigay ko yan sa iyo para hindi ka na magalit. Pwede ba yung salitang palabra de honor para hindi na sumama ang loob? Ginamit yung salitang pampalubag loob para yung loob ng ama mahibasbasan, mawala ang galit kasi bayad na sa pamamagitan ng dugo. Dito mga kapatid ipinapakita, napakasalimuot na yung kasalanang nagawa ng tao, wow, malupit. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dito ngayon tayo mag-uusap mga kapatid ng mga salita tungkol sa Passion of the Christ. Medyo malalim to. Ha? Huwag kayong masyadong iiyak. Pero magandang umiyak kung iiyakan mo yung kasalanan mo. Dahil yan sabi ni Kristo, bakit kayo umiiyak? Aawa kayo sa akin? Abay, kaawaan ninyo, iyakan ninyo yung sarili ninyo, yung kasalanan ninyo. Kesa doon sa sitwasyon ko, dahil nakarinig ka ng isang trahedya at nakita mo ang very tragic experience. Duguan ang Kristo. Duguan ang anak. Now, balikan natin yung paglilinaw. Balikan natin yung salitang, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak dito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo. Ang Diyos galit. Kasi the wages of sin is death. Napahiwalay ang tao. Pwede ba natin gamitin yung salitang nagalit ang Diyos? Opo. Bakit? Puot ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nun? Hindi ito naintindihan ng marami ngayon. Lagi nila sinasabi, God is good all the time. Ang Diyos lagi magpapatawad. Ang Diyos napakabait. God so loved the world, He gave His only begotten Son. Ngunit sa parting ito, merong illustration na ginagamit. Dahil nagkasala ang tao, lumabag sa utos, hindi nakasunod sa requirement ng Diyos at ng kautusan, natural, pag hindi mo sinunod, magagalit ka.
So, meantime, yan ang pagkakagamit para maintindihan ng tao kung gaanong ka suklam-suklam ang kasalanan na ginawa. Ikaw ba, mga kapatid, bilang magulang, naranasan mo bang magalit na nilabag ng anak mo yung iyong sagradong utos? O pwede natin gamitin yung salitang nalungkot ka kaysa sa nagalit? O pwedeng pagsamahin natin mixed emotion, whatever, mga kapatid, sa Biblia. Ang pagkakagamit dito ay yung tinatawag na galit ng Diyos. Kasi ang tawag ay pampalubag loob. Saan nangyari ang bayaran? Yung ransom blood, saan sila nagbayaran? Walang iba kundi sa Calvary. Doon sa krus. Doon sila nagbayaran, mga kapatid. Kung saan nagkaroon ng pampalubag loob ang dugo ni Kristo at ang ating Ama hindi ka nahahatulan ng kamatayan. Bakit? Kinuha na ni Kristo ang kamatayan na dapat sa iyo. Intindihan niyo, mga kapatid, mamaya pwede kayong magtanong at bibigyan natin ng karagdagang kaalaman. Now, balikan natin. Punta tayo sa Revelation, Romans 5:9. Pasinin niyo, yung parehong teksto na yan, Revelation 5:9, kung saan ay sinasabi na binili ng dugo sa Ama binayad ang dugo ni Kristo. Saan ka ba nakakita nun? Yung Ama ang nag-send kasi ang usapan, magbabayad ang anak ng dugo upang tayo ay maligtas. Sa Roma 5:9, pareho, no? Parehong 5:9, pareho nang sinasabi. Kaya yung mga nangangaral sa Biblia, pare-pareho sila, mga kapatid, hindi sila nagkakaiba-iba rito. Now, tignan natin, ha. Roma 5:9, pakinggan ninyo. Yan din ang nakalagay kay Kristo magmumula yung dugo sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawan tao at ibibigay sa Ama bilang kabayaran. Pakinggan natin sa 5:9 ng Roma, ito ang nakasulat. Sabi rito ganito: lubha pa nga ngayong inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay nangaligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Napansin niyo yung salitang galit ng Diyos? Kasi nagkasala ang tao. Yung galit na yun, mga kapatid, malalim na tampo yun at pagkabahala. Bakit? Ang tao kasi sa paggawa ng kasalanan, masakit yun sa paningin ng Diyos. Pero alam mo, ang solusyon para mawala yung galit ng Diyos, pinagkasundo tayo sa Ama. Sa paanong paraan? 9:22 ng Hebreo, without the blood, there is no remission of sin. Pag walang dugo, mga kapatid, walang kapatawaran ng kasalanan. Isite ko lang, mga kapatid, ang sanctuary doctrine. Parang dagdag aral na rin natin sa mga umaatigabong issue tungkol sa wala nang clause of probation, wala nang makakasunod sa utos ng Diyos, at hindi na maunawaan ng iba ang tungkol sa kaligtasan kasi nga nalilito sila sa mga panibagong pakinig na hindi ayon sa Biblia. Now, bigyan natin ng pansin tungkol sa pagliligtas. Sabi ni Ellen White, ang kaalaman tungkol sa kaligtasan ay napakababaw lang. Parang ABC lang, sabi ni Ellen White. Ngunit, ang kaaway na dyablo ay gagamit ng mga ahensya at gagamit ng mga filosofiya na karunungan sa lupa upang pabigatin at hindi maunawa ang lubos ang tungkol sa kaligtasan. Kailan natin ginamit sa mundong ito ang salitang kaligtasan? Nang magkasala ang mga tao, nang magkasala si Eva at si Adan, ang sunod na tanong, sila'y nagkaroon ng masamang karanasan sa buhay, sila'y mapapahamak, sila'y mamamatay. Ang tanong, papaano ako maliligtas? Dangang ginawa ko ang mga bagay na ito. So nakita natin, mga kapatid, sa takbo ng kasaysayan kung bakit tayo ngayon bilang mga ganap na Seventh-day Adventist at kiniklaim natin na tayo mga Kristiyano, mga kapatid, naunawaan na ba natin ang ginagawa natin ngayon para tayo maligtas?
Meron na ba kayong manual kung papaano sa araw-araw nating buhay para tayo maligtas? Sapagkat napakahalaga niyan. So binasa natin kanina, kapareho, ibibigay sa Diyos Ama ang dugo ni Kristo. Now, punta tayo sa ganitong pagkakataon, mga kapatid. Akalain nyo, pagkatapos magkasala, si Eva at si Adan, anong unang-unang ginawa ng Diyos? Ang ganda ng ginawa ng ating Panginoon. Unang-unang ginawa ng ating Panginoon. Bumaba siya at sa isang malamig na ambience sa Garden of Eden na matapos magkasala si Eva at si Adan, naglakad siya doon sa Garden of Eden. At pagkatapos ay sabi niya, nasaan ka? Ang ganda ng salita, no, mga kapatid? Hindi basta kung nagalit ang Diyos o nagtampo, whatever, kung ano man yan. Mixed emotions. Pababayaan na ba niya yung kanyang obra maestra na tao? Pwede ba dating sabihin, pumalpak yung gawa ng Diyos sa tao? O yung tao yung pumalpak? Sapagkat ang isang bagay na hiwaga na ginawa ng Panginoon. Ginawa tayo hindi para isang robot o isang kagamitan lang. Kundi tayo ay ginawa ng Panginoon, inilagay sa ating utak ang isang kaisipan, yung tinatawag na freedom of choice. Mga kapatid, yung freedom of choice na yan, na binigay ng Diyos. Kahilera yan, kapatid, ng isang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao. O nga naman, ano? Sipin mo, kung ikaw ay parang robot, edi wala kang pakiramdam. So, yung freedom of choice, kaalinsabay, yung sarili mong katawan, ikaw ang magdi-decide kung ano yung gusto mo. Gusto mong lumigaya? Mag-decide ka. Sa anong kaligayahan? Sa mundo o sa kaligayahan ng pagiging Kristiyano? Ba, mga kapatid, hindi naintindihan ng buong mundo. Pag sinabing ligayang Kristiyano, medyo masalimuot. Pag sinabing ligaya ng sanlibutan, madaling puntahan ng tao. Pero mahalaga dyan, mga kapatid, yung salitang freedom of religion, freedom of choice para sa buhay mo. Nakita po ninyo? Ginamit ang salitang freedom of religion. Ano ba yung religion? Pagbabalik loob sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng religion. Relihiyon, pagbabalik ng mga bagay ukol sa Diyos. Now, tignan natin, mga kapatid. Bakit sinabi sa Biblia na si Adan, nang magkasala, tinubos ni Kristo at si Jesus ay tinawag na second Adam. Bakit kaya tinawag na second Adam? Ganito yan, mga kapatid. Punta tayo sa Aklat ng Roma. Ito ay isang magandang pag-aaral ito. No? At malaki ang matututunan natin dito sa aklat ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma. Buksan ninyo yung Biblia sa Roma 5, pagkatapos basahin natin sa 12. Pakinggan ninyo. Sabi rito, hindi namin ipinagkakapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng dahilan na ikalawalhati ninyo dahil sa amin upang kayo'y magkaroon ng maisasagot sa mga nagpapaluwalhati sa inyo at hindi sa puso. At teka, mga kapatid, mali yung binabasa ko, I'm sorry. Sabi ko parang iba yung binabasa ko. Roma pala, Roma. Korinto yung binabasa ko, sorry. Dito tayo sa Roma 5:12. Mga kapatid, ito, no, may kinalaman ito sa pagliligtas ng tao. Samantalang ang tao nagtatanong, Panginoon, anong gagawin namin para kami maligtas? Sabi rito. Kaya't kung paano, na sa pamamagitan ng isang tao, ay ganyan nyo, sa pamamagitan ng isang tao, ay pumasok ang kasalanan at sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Ngayon, talon tayo sa verse 18. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa. Gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob ng walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap.
Katapos sa verse 19, ituloy natin. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagkalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Naging makasalanan ng maraming tao. Yung human nature nakuha ng tao na magkasala si Adan. Pero tinubos tayo ni Kristo, dahilan sa kamatayan naman ni Kristo, na-resolve yung problema. Alin yon? Maibabalik tayo sa dati. Ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, nang si Eva at si Adan, pinalaya sa Eden. Pwede ba nating sabihin kung panahon na yan, Panginoon, huwag mo naman palayasin yung mga magulang, pwede mo naman silang mahalin sa labas ng Eden. Hindi pwede kasi sagrado yung lugar. At alin yung dahilan ng Panginoon kung bakit sila pinalaya sa Garden of Eden? Dahil ba sila'y nagkasala at banal yung lugar na yon, hindi sila pwede? Ayon sa sulat ni Ellen White, mayroong tinatawag na puno ng buhay. Tree of Life. Anong purpose ng Tree of Life? Ganito yun, mga kapatid. Kapag kinakain nila yung bunga na yon, ito'y nagdadagdag ng kanilang buhay para humaba ang buhay nila sa araw-araw. Siguro, no, na-imagine ko lang, bawat isang bunga, kung kakain ka, magdadagdag ng 1 taon. Kung kumain ka ng 3 bunga sa isang araw, siguro mga kapatid, nakaka-invest ka na ng 3 taon. Eh kung araw-araw ka kumakain, ay mga kapatid, ang tawag doon ay buhay na walang hanggan, hindi na matatapos. Pero nung magkasala si Eva sa si Adan, inalis ng Panginoon sila sa lugar. Bakit? Sabi ng Panginoon Diyos ganito, sa sulat ni Ellen White, hindi ko gustong mabuhay sa kasalanan nang habang buhay, habang kumakain ng bunga ng kahoy ng buhay, pagkatapos sila nagkakasala, magsasuffer sila ng mahabang sufferings. Magiging sila ay habang buhay na nagkakasala at habang buhay na nakakaranas ng pait ng kasalanan. Kaya mga kapatid, sasabihin natin, ganong kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa tao. Kaya sabi ng Diyos, yung buhay o yung bunga ng puno ng buhay, hindi ko na ipapahintulot na kainin nila. Dahil ang tao, mabubuhay na mahaba, pero hirap na hirap dahil sa kasalanan. You see? So kaya sila inilayo. Ngunit, ang purpose ng Panginoon, mga kapatid, ay magkaroon uli ng isa at face-to-face na pakikipag-usap ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Mga kapatid, ganito. Bago pala magkasala si Eva at si Adan, yung mga awit ng mga anghel, napapakinggan nila araw-araw. At higit sa lahat, harapan ang Panginoon Diyos nakakausap nila. Akalain nyo sa isang pagkakataon, sayang yung buhay na walang hanggang kapit-kapit nila sa isang desisyon lamang ng pagkakamali na walang lahat. Mga kapatid, dito mapapansin natin parang nag-hallucinate sila. Yung kasalanan parang isang uri ng hallucination yan. Siguro inisip nila, akala ko kaya ko kinain, baka ganito. That is hallucination. Parang si Lucifer nag-hallucinate. Akala niya, pupunta siya roon sa trono ng Diyos at magiging kagaya siya ng Diyos. Kagaya din natin ngayon. Yung ginagawa nating kasalanan, baka ito ay hallucination natin. Sasabihin natin, okay lang ito, nag-hallucinate ako kasi habang ginagawa ko itong kasalanan na ito, ang ganda ng pakiramdam ko. Hindi ba mga kapatid, minsan may mga ganyan. At ang masakit pa, akala mo hindi kasalanan. Kagaya ni Eva sa ni Adan, akala hindi kasalanan. Pero pumipitik-pitik ng konti yung guilt. Kasi hindi sigurado, ayun, nung kainin nila. Mga kapatid, parang sumaklob ang isang sinukob. Biro mo sa split seconds ng pagpili sa paggawa ng kasalanan, lahat ng mga pribilehiyo, awit ng mga anghel, masarap na pakiramdam, magandang pangangatawan, face-to-face nakakausap ang mga anghel at ang Panginoon Diyos. All of a sudden, split seconds dahil sa kasalanan na yan. Lahat ng yun nawala. Pero may solusyon. Sabi ng Panginoon, labas sa Eden. Gumamit pa ng sword, labas sa Eden. Pero mga kapatid, nung palabasin pa tayo ng Panginoon,
Bakit ginamit yung salitang lumabas kayo? Punta tayo sa Sanctuary Doctrine. Sa Sanctuary Doctrine, mga kapatid, at sa pahayag ng Biblia, ang tawag doon sa lugar kung saan kinakatay ang tupa na sumisimbolo sa katawan ni Kristo at sa buhay ni Kristo at sa dugo ni Kristo, na yung panghandog na pinapatay mo ay isang kahulugan, mga kapatid, kung saan sinasabi sa atin ang salitang nasa labas ng tabernakulo. O kaya, ang sinasabi, bahagi ng tabernakulo sa labas. Ano nangyayari sa labas? Yung salita palang labas ay lugar na isang altar at dambana kung saan pinapatay ang hayop bilang simbolo na merong Kristo na mamamatay sa krus. Mga kapatid, pagmasdan natin mabuti, no? Magpapa-emote tayo. Nung si Adan ay nakaramdam ng guilt na sila ay nagkasala, ang lahat ng pribilehiyo nawala. Basahin yung Story of Redemption, nagpasimulang ang mga dahon ay nalalanta. Ang mga bulaklak, mga kapatid, ay nalalanta na. Nakita rin niya ang dating maamong ibon. Ngayon ay lumilipad at lumalayo na sa kanya. Biglang nagkaroon ng isang pakiramdam sa kanyang isipan, may nagawa kaming mali at kasalanan. Lahat ng yun, mga kapatid, nag-appear, nag-manifest. Pero alam po ba ninyo, noong sila ay nagdamit ng isang malaking dahon na sila ang tumahi, sa punto na yan, mga kapatid, nagsarili sila. At samantalang ang kalagayan ni Adan ay nasa isang malalim na kalungkutan at kawalan ng pag-asa dahil sa kasalanan ng ginawa. Meron siyang nakita. Sabi sa Story of Redemption, nakita ni Adan sa kanyang paa, merong nakahandusay na tupa, patay, at tumatagas ang dugo. Tapos kinuha ng Diyos yung balat ng tupa, itinahi, at ginamit nilang pinakadamit, sumisimbolo sa katwiran ni Kristo. Mga kapatid, anong ginawa ng Diyos? Pwede ba natin gamitin yung salitang namatay ang Diyos? Kung diyan makukuha ang puso natin para ma-convert tayo? Ang ginawa ng Diyos, nagkatawang tao, lumagay sa gitna natin. Alam mo, umiyak si Adan. First time niyang nakakita ng isang tupang patay na tumuturo sa pagdating ni Kristo na nabayubay doon sa krus. Kaya mga kapatid, no, kita-kita natin kung paano ang Panginoon nagpapakita ng kanyang pagmamahal. Hindi pa nakontento ang Panginoon para ipakita ang kanyang pagmamahal. Ngayon, nasa labas na tayo ng Garden of Eden. Ando na tayo sa altar of the covenant. Inihahandog na natin ang ating mga sarili. Nakita natin si Kristo, ang unang nagpakita ng halimbawa kung paano siya namatay sa lugar natin. Sa puntong ito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, gusto pa niyang gumawa ng isang bagay na siya mapalapit sa atin. Alam niyo kung ano yon? Sabi sa Exodus 25 verse 8, sabi niya kay Moses, Moses, igawa mo ako ng santuaryo upang ako ay makatahan sa gitna ninyo. Mga kapatid, napakaganda nun. Naalala niyo yung pangungusap na yan? Igawa mo ako ng santuaryo upang ako ay makatahan sa gitna ninyo. Ang masakit, ang Israelites, hindi makarating sa lugar na yan dahil sa katigasan ng ulo. Ang solusyon upang ang Diyos makatahan sa gitna natin at nakita natin siya rin ng face-to-face by faith, kinakailangan natin ng obedience to the law of God. Kaya mga kapatid, yung programa at doktrina ng santuaryo, ipinapakita sa atin kung gaanong kahalaga ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Nautuloy natin ang basa. Balik tayo sa aklat ng Apokalipsis. Punta tayo sa 5 uli, and then punta tayo ng versikulo 10. Versikulo 10. Ang sabi rito, at sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos. At sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa. Kanino pangako yan? Ang lahat na magtatagumpay, mga kapatid,
sa lupang ito. Dahil ang salitang ito, ipinapakita rito na dumaan na tayo kapatid sa conversion, nahikayat na tayo, nagsisi na tayo, ginastified tayo, lumalakad na ngayon tayo kasama ni Kristo, sanctification, kagaya ni Enoch, ang sabi, and Enoch walked with God. Pagkatapos nito mga kapatid, matatapos din ang mga sakripisyong ito. Darating si Kristo, ang tawag ay glorification. Makikita sa ating karakter ang buhay ni Kristo. Now, sabi rito, balikan ko yung 10 ha, at sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, ito yung pribileyo pagdating natin sa langit. When Jesus comes, 1,000 years tayo mag-i-spend doon ng kasama ang Panginoon. Face to face. Akalain nyo, nagkaroon na pala ng solusyon. Na bagaman tayo napahiwalay dahil sa kasamaan, dahil sa kasalanan ginawa, ang Panginoon din ang umayos nito. Itong mga kahirapan dinadanas natin dito mga kapatid. Diyos din na nagpapalakas sa atin, hold lang tayo na matibay. Pero ang demonyo, hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo madadaya. Pag sinabing madadaya, magkakaroon na naman tayo ng hallucination. Tandaan natin mga kapatid, walang gagawin si Satanas kundi mandaya. Ginamit natin salitang pandaraya kasi baka mag-hallucinate tayo. Manatili tayo sa Panginoon. Lagi tayong tumahan sa sanktuaryo by faith. Now, sabi rito sa verse 11, at nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila ay 10,000, tig sa 10,000 at libo-libo. Wala kasing millions dito sa Bible mga kapatid eh. Panahon ng Grego, no, ng Greece, yung development of mathematics, wala silang billion, wala rin silang million, kundi hanggang 1,000 lang. Kaya ang gamit dito, libo-libo, 10,000, gano bang karami yung 1,000,000. Ang tawag niya na 1,000, 1,000, di ba? Kaya ang sabi rito, 10,000 at libo-libo at tig sa 10,000 at libo-libo. Di ba? So mga kapatid, ganun pa man, ang dami niyan. Yan, balik na naman tayo sa mga anghel. Ipinapangako sa atin, review lang. Ang mga anghel na yan, libo-libo. Now, ganito, ibabalik ko lang yung kwento ko. Naalala nyo si Ellen White, nagtanong siya sa anghel nang siya magkaroon ng pangitain. Panginoon, ano na yan, laser? From the earth to the throne of God. Dalawang laser. Now, magkatagpo. Walang tigil. So sa makatuwid, the most beautiful planet in the universe is Earth. Bakit? Meron siyang parang laser from Earth to the heaven. Balikan yung liwanag. Tanong niya, sino po yan? Yan ay mga laksa-laksa at libo-libong anghel. Sa ilalim ng pagliligtas, ahensya ng mga anghel. Parot parito mula sa lupa, sa langit, balik sa lupa, balik sa langit. Meron pa akong isang nabasa. Kapag ang isang tahanan daw ay nagwo-worship, mga kapatid, at nakarinig sila ng kumakanta, habang sila ay naroon sa labas, pumapasok sila sa loob ng bahay at sila mismo ay nakikiawit ng papuri sa Diyos sapagkat ang gusto ng mga nilalang ng lahat, pati anghel, at yan ang gusto ng Diyos, purihin natin ang ating Panginoon na walang tigil. Kaya pala sa church, kapag sumasamba na araw ng Sabat, pumapasok ang mga anghel at nakikinig din sila, pinagmamasdan nila. Pero may mga nakakalungkot na bagay. Alam mo, alin yon? Basahin natin yung Indiana Camp Meeting ng panahon ni Ellen White. Nakita ni Ellen White na yung mga anghel sa gilid, nakatayo, nag-iiyakan. Alam nyo kanong iyakan nila? Umiiyak yung mga anghel sapagkat hindi tamang pagsamba ang ginagawa ng mga Adventista doon sa isang camp sa Indiana. Ipinasok nila yung tinatawag na, anong awit kasi yan noong unang panahon? Yung mga malalakas na awit, hindi kasang-ayon ng banal na awit,
anong tawag dyan, yung isang grupo ng mga protestante, kinopya ng mga Adventist, at ipinasok sa loob ng simbahan. Ang pag-awit na yan, parang awit ng mga charismatic, Pentecostal na maingay, may drums. Sa Indiana Camp nangyari yan. Sa makatuwid mga kapatid, hindi lamang doon. Sa tuwing meron tayong maling pagsamba, at sa mga bata naman, sa tuwing may maingay sa loob ng church, at sa tuwing ang presensya ng anghel ay naroroon sa lugar na nakatalaga, at hindi tayo sumasama sa flow ng kabanalan at against tayo sa kabanalan, may umiiyak na mga anghel sa loob kung saan nakatalaga yon para sa isang banal na pagsamba. Kaya mga kapatid, nakikita natin dito na itong ating church at yung ating bahay ay isang ahensya na ginagamit ng Panginoon para purihin siya at ipangaral ang mabuting pabalita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Tuloy natin ang basa, napakagandang bigyan ng mga komento ito. Versikulo 12, na nagsasabi, sabi rito ng mga anghel, na nagsasabi, ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala. Lahat yan kay Kristo. Kasi para lahat kay Kristo pala yan, mga kapatid. Tuwang-tuwa si Kristo at nagagalak siya pag dumating na yung panahon ng final salvation. Isang tagumpay na larawan na nakita. May mga sumampalataya. Yan po yung sinasabi sa last generation. Kaya merong last generation theology. Dahil si Kristo, may makakasama siya na kagaya niya na dapat purihin ng Diyos. Dahil sa kapurihan na iyon ay naipahayag na posible by the grace of God na ang banal na utos ng Diyos ay masusunod ng kanyang mga anak. Versikulo 13, tingnan natin. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi. Naku, ibig sabihin mga kapatid, malawakan na ito. Malakihan na ito. Ano sinabi? Sa kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan at kaluwalhatian at paghahari magpakailan-kailanman. Verse 14, pakinggan nyo. At ang apat na nilalang na buhay ay nagsabi, siya nawa, at ang matatanda ay nagpatira pa at nagsisamba. Mga kapatid, tandaan natin, pagkatapos ng verse 14, pumunta na tayo sa darating ka sa chapter 6 para ihanda ang ating kaisipan at ang ating pananampalataya sa napakalaking krisis na darating sa ating buhay. Ganito yan mga kapatid, sa huling bahagi ng ating pag-aaral. Bukas makalawa, maaring maglakbay na tayo at papasok na tayo sa mas mataas na level ng great controversy. Yes, nasa battleground na po tayo mga kapatid. Baka pa-relax-relax pa kayo dyan. Akala ninyo, hayayay pa rin tayo. Baka akala natin in the little time of peace, payapa tayo, nalilibang tayo, ang saya natin, dahil mga celebration. Baka nalilimutan natin mga kapatid, nasa battleground na tayo. At aakyat na ho tayo sa susunod na level ng pakikipaglabang ito. May naririnig tayo na mga salitang, year 2026, magkakaroon ng great separation. Tataas ang level ng ating pakikipagbaka sa lupang ito. Ano kayang mga susunod na mga hakbangin at karanasan na maaring gumimbal, magpadapa sa atin, magpalungkot, magpalayo, etc. Number 1, baka hindi natin alam. What is movie? Anong kahulugan ng movie sa wikang Grego? Kasi nung araw sa Greek talaga nagsimula yan. Ulitin ko lang kasi ito ay review lang. Movie means move away from God. Nako, yung mga movie na yan, dati-dati bawal sa atin yan. Ngayon, hindi na masabing bawal. Bakit? Pumasok ang TV. Hindi pa nakontento. Yung cellphone, napakaraming movie. Mga kapatid, actually, it is not the TV anymore. It is not the gadget or cellphone. It is the attitude. Andiyan na yun. Napapakinabangan natin yan, pero kamusta ang ating attitude?
Maging ang ating mga sports. Actually, it's not the sports. Hindi yung mga bagay na yan. O kaya pwede natin sabihin, kasi ang sanlibutan ito eh. Kasi si brother, kasi si sister, ganito, ganun eh. Hindi sila, kundi yung ating attitude. Ano sabi ni Kristo? Ako ay nagtagumpay. Kayo rin ba ay nais magtagumpay? Sabi niya, dinaig ko ang sanlibutan. Bakit? Nasa sanlibutan tayo eh. Ito yung kalagayan natin eh. Yung iba naman, kung magpakabanal, akala mo wala na sila sa mundo. May nagbe-vegetarian. Nako! Vegetarian. Naalaala ko mga kapatid. No? Ngayon lang. Yung aking inaanak doon sa Mindoro. Ngayon, nagkasakit na yung ina. Kinulang ng nutrients. Nagkaroon ng severe anemia. Inaawat ko, kamusta ang pagkain ninyo? Vegetarian po kami. Anong klaseng vegetarian? Ay yung mga pagkain lang na tinatanim nila. Ayun mga kapatid, pati yung brain niya apektado. Nagkaroon ng severe anemia, nagkaroon ng seizure several times, at ngayon yun ang isa sa mga natin sa dalangin. Nakakaawa mga kapatid. Sabi ko, kinulang ng nutrients. Bakit? Di umano, ang pagbe-vegetarian ay ginagamit nila bilang isang bagay na holy flesh doctrine. Alam yung holy flesh? Para pagka nakakain ng itlog o ng laman, nagkakasala sila. Mali na di ba? Mali na. So, ibig ko sabihin mga kapatid ganito. Sa puntong ito, iba't ibang karanasan ng buhay natin. Maraming mga bagay na hindi natin alam na kumaminsan ito ang maghahatid sa atin na akala natin nakabubuti at nakakapagpalapit sa Panginoon. Pero hindi pala. Sabi ni David, Panginoon, siyasatin mo yung puso ko, yung isip ko. Ilagay na natin ang ating isipan sa isang bagay na, Panginoon, ikaw ang nakakaalam. Pero hindi ibig sabihin titigil ka. Habang nagpapatuloy tayo mga kapatid, you will discover the goodness of the Lord. Tuloy-tuloy lang tayo, walang tigil, sa isang seryosong pakikipagbaka. So sa puntong ito mga kapatid, nakikita natin ang isang bagay na napakahalaga sa buhay natin. Sa ating pamumuhay, sa ating lahat ng tinatangkilik, mga kapatid, laging inilalagay natin sa unahan ang ating Panginoon. Now, naalala ko mga kapatid, ito simpleng illustration lamang ito na madalas ko rin kinukwento at ina-analyze, mga simpleng illustrations na babalikan natin. Ibig ko sabihin, kung sa puntong ito ng buhay natin bilang tayo mga Adventist, mga leader na tayo, nangangaral na tayo, sa palagay nyo ba mga kapatid, yung pananampalataya nyo, saan level na? Kung sakali sa paningin ninyo, mataas na tayo, teka muna, mag-reverse tayo. Atras muna tayo. Kung pwedeng bumalik sa zero, bumalik tayo sa zero, para mabuo lamang natin. Iba na yung nagpapasimula ng tama hanggang sa dulo tama. Kaysa doon sa nagpasimula ka ng mali, pagkatapos nire-repair mo lang along the way, hindi ka makakatama niyan. Babalik at babalik ka. Yun ang kinakailangan. Simple. Isang experiment na ginawa namin nung mga junior, early teen pa yung mga estudyante namin. Sabi ko, sa mga Pathfinder learning, nakakakuha ka ng mga mararaming bagay na malaki matututunan kahit tayo'y matatanda na at sila'y mga bata pa. Yung stick ng pospro mga kapatid, pinabali ko sa mga bata. Baliin nyo yan. Bali sila. Oh, gagaling na babali nila. Simpleng illustration. Nilagyan ko ng pako na didos. Tapos sabi ko, baliin mo. Hindi mo mabali. Bakit? May pako eh. Ano ibig sabihin yan? Simple lang. Kaya nga sabi ni Ellen White, salvation is what? Just an ABC. Pero sa huli, pabibigatin ito ng kaaway para linlangin at para maraming magsawa sa kaalaman tungkol sa kaligtasan. Hindi mo siya mababali. I can do all things through Christ. Pag lagi mong kasama si Kristo, kapatid, kung kasama mo si Kristo, siyempre, ingat na ingat ka maglakad. At paano ka makikipag-holding hand sa Kanya? O hindi ba? Yung pinag-aralan natin nakaraang Sabado, Amos 3:3. Makalalakad ba ang dalawa? Malibang sila'y magkasundo? Pagkatapos, sabi daw sa 5:24 ng Genesis, at si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Ang ganda pakinggan yan. Sunod pang illustration, mga kapatid. Yung bata naglalaro ng track-trackan at meron siyang tinatawag na carrier.
Sabi ng kanyang mga kalaro. Ito ang ilagay mo dyan para mas maganda. Ang ginawa ng bata, kinuha niya yung krus. Yung crucifix. Inilagay niya, sabi niya, uunahin ko muna ito bago yan. So simple lang yun mga kapatid, parang napakababaw na ilustrasyon. Pero lalim-lalim naman natin. Inuuna ba natin si Kristo sa ating buhay? Thou shalt have no other gods before me. Diba? So ikatlong illustration, nagamit ko na ito, binabalik ko lang. Yung isang bata, ang sabi niya, Daddy, Daddy, ano ba ito? Tanong na tanong yung bata. Naku, pabalik-balik yung bata dun sa daddy. At ang daddy ay hirap na hirap at siya ay abalang-abala. So binigyan niya ng assignment yung kanyang anak. Binigyan niya ng paglilibang. Ang ginawa nung tatay, kumuha ng world map. Tapos pinagpunit-punit niya. Sabi niya sa anak niya, anak, buuin mo yan. Naku, kahit matanda ka, hindi mo kayang mabuo yung map. Di ba, yung mapa. Alam mo, mga kapatid, maya-mayang konti, ito na yung anak. Daddy, tapos na yung mapa, nabuo ko na. Naku, sabi ng tatay, amazing. Ano nangyari sa'yo? May anting-anting ka ba? Sobra naman genius mo na nabuo yung mapa. Paano mo siya nabuo? Alam mo, sabi ng bata, Daddy, may picture ni Jesus sa likod. Yung picture ni Jesus, ang daling buuin. Ayun, nabuo yung mapa. Mga kapatid, ganito. Magagawa kong lahat ng bagay doon sa nagpapalakas sa akin. Yan yung mga talatang yan eh. Ano pa? If you love me, keep my commandments. Napakasimple lang, di ba? Ano pa? Sa lahat ng bagay ang wika, napag-aralan na natin ang pananampalataya at ang pag-asa. Ngunit, ang pinakadakila sa lahat ay ano? Ang pag-ibig. Mga kapatid, the greatest is love. Balik tayo sa Panginoon. Load tayo. Panginoon, ano ba itong sinasabi mo? If you love me, keep my commandments. Papaano ba ako magmamahal sa iyo? Simple lang ang sagot ng Panginoon. Bakit hindi mo nararamdaman yung pagmamahal ko sa iyo? Bakit? Balikan mo ang ginawa ng Diyos sa iyo. Yun ang hirap sa tao. Hindi natin mabalik-balikan. Hindi natin alam kung saan tayo magpapasimulang bumalik. At sa pagbabalik natin, hindi natin alam saan tayo titigil para tayo ay makarecover sa hirap na ginagawa natin. Bakit hindi tayo kayang magmahal? Mga kapatid, simple lang. Kung ikaw halimbawa, isa kang single, may nanliligaw sa iyo, hindi kayo bagay. Ang pangit-pangit niya, sabihin mo na. Kaya mo bang mahalin yung pangit, pagkaganda-ganda mo? Pero nakakita kayo mga kapatid, ang ganda-ganda ng babae, pangit-pangit ng lalaki. Ang pangit-pangit ng babae, ang ganda-ganda ng lalaki. Sasabihin mo, ano kaya nangyari? Siguro ginayuma. May mga ganyang pangyayari, di ba mga kapatid? Pero simple lang. Simple lang. Mahal niya ang isa't isa. Pag-ibig lang yun. Sa makatuwid ganito. Ang pag-ibig pala, hindi likas. Hindi. Ito ay natututunan. Ikaw ang hahakbang para matutunan mo ito. At sa iyong paghakbang mga kapatid, utang na loob sa Diyos, siya rin ang nagturo sa iyo para makilala mo ang tunay na pag-ibig. Mga kapatid, limi-limiin po natin ang mga bagay na ito. Sapagkat kung hindi tayo babalik sa isang kaisipang dapat nating isipin at mga karunungan, mga kapatid, hindi tayo makakarating sa katotohanan. Panghuling salita, sabi ni Ellen White, maliban na hindi nyo natutunan sa sanctuary service o yung sanctuary doctrine, sapagkat ito ay isang miniature at isang illustration na banal na ginamit ng Diyos para ipakita kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. I tell you mga kapatid, pag-aralan nyo sanctuary doctrine. Sabi ni Ellen White, sa huling panahon at sa huling pagsubok, pagdating ng final crisis, hindi natin pinapag-aralan ang paraan ng pagmamahal ng Panginoon. Doon sa sanctuary, sa most holy place, in the day of atonement, hindi tayo makatatayo sa panahon ng krisis. Mga kapatid, papasok na tayo sa bagong taon, we do not know. Baka ito na yung panahon na kinakailangan magkaroon na tayo ng isang seryosong pananampalataya, isuko na natin sa Panginoon lahat ng mga bagay na ito. Upang magkagayon mga kapatid, makakasiguro tayo by faith. At yung pag-ibig ng Panginoon ay magmamanifest sa atin.
pagpalain ng Diyos ang ating pinag-aralan sa oras na ito. Amen. Ayan. Amen po. Thank you so much, Brother Benny, sa pagbabahagi ng iyong mensahe. Talaga po na ito po ay nakaka-inspire kung paano pinakita sa atin ng Diyos, kung paano tayo iniligtas, pinagpatawad, at binigyan ng bagong pag-asa sa pamamagitan ni Jesus. Ayan po, ibigay ko na po ang ating pong appeal song. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that our love could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost the way. Oh, we've hopelessly lost our way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own, here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Amen. Amen. Thank you so much, Ate Ems Kalika. Kuya Benny, para sa iyong closing prayer. Ay manalangin, salamat Ama sapagkat muli kayong nangusap sa aming mga puso at nakita namin ang malaking pagkakataon na dinala mo sa aming harapan upang kami ay lumakad sa liwanag na katulad ng aming Panginoon. Ibinabalik namin ang puri sa salamat at ang aming mga sarili. Muli sa aming pagtatalaga ay saliksikin mo ang aming buong kalooban at ang aming buong kaluluwa upang kami ay akayin mo sa buong kaangkupan ng pananampalatayang ito na maging handa kami sa panahon ng krisis na darating at kami ay madalisay sa pamamagitan ng iyong dugo, dugo ng aming Panginoong Yesus. Salamat po Panginoon sapagkat dinig ng aming mga dalangin, hinihiling ko po alang-alang sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po. Let's continue.